Ang pelikulang ito ay talagang isa sa mga pinakamagandang pelikula sa kategorya ng drama. Noong taon na iyon, hindi lamang ito nanalo ng maraming parangal, kundi nagbigay din ito kay Leonardo DiCaprio ng kanyang kauna-unahang Oscar bilang pinakamahusay na aktor pagkatapos ng 30 taon sa industriya. Kung may antas ang mga pelikula na may temang kalikasan, ito ay maituturing na pinakamataas sa lahat. Kapag pinanood mo ito ng mahinahon, mapapansin mo na halos lahat ng aspeto nito ay kahanga-hanga. Bukod sa walang dudang galing ng direktor at mga aktor, pati na rin ang cinematographer ay napakahusay. Parating na ang taong 2004. Kung sa taong ito ay nakaranas ka ng maraming pagsubok, mariin kong inirekomenda ang pelikulang ito sa iyo. Ang diwa ng hindi pagsuko sa kwento ay maaaring magbigay sa iyo ng bagong inspirasyon. Ngayon, ilagay mo ang iyong kaliwang paa sa ibabaw ng iyong kanang paa at sundan mo ako sa aking pagtalakay sa kamanghamanghang pelikulang ito, The Revenant. Ang kwento ay naganap sa kalagitnaan ng ika-19 na siglo kung saan ang mga balahibo ng hayop ay naging simbolo ng yaman. Ang mga mangangaso ay bumuo ng grupo upang samantalahin ang pagkakataon at kumita ng malaki. Isa sa mga mangangaso ay si Glass, ang ating pangunahing tauhan na kasama ang kanyang anak sa pangangaso. Sa bawat pangangaso, sila ay tila bangungot para sa mga hayop. Para sa pera, hindi sila kailanman nakaramdam ng kahihiyan sa kanilang ginagawa. Hanggang sa araw na ito, sila ay inatake ng mga katutubong arikara. Agad na naabutan ng mga katutubo ang grupo ng mga mangangaso para mabuhay. Ginawa nila ang lahat ng kanilang makakaya upang lumaban at nagsimula ang isang madugong labanan. Matapos ang matinding labanan, sa huli, natalo ang grupo ng mga mangangaso. Ang mga nakaligtas ay tumakas sakay ng maliit na bangka, dala ang kaunting balahibo ng hayop. Pagkatapos ng labanan, matagumpay na nakuha ng mga katutubong arikara ang maraming balahibo mula sa grupo ng mga mangangaso. Maaari nilang ipagpalit ang mga ito sa mga Pranses para sa maraming kabayo. Sa kalaliman ng gabi, ang grupo ng mga mangangaso sa bangka ay patuloy na nagbabantay. Si Glass lamang ang tanging pamilyar sa lugar. Tinanong siya ng kapitan kung ano ang kanyang mungkahi para makaligtas sila. Iminungkahi niya na iwanan ang bangka at bumalik sa lupa dahil masyadong kapansin-pansin ang bangka sa lawa at ito ay teritoryo ng mga katutubong arikara na tiyak na mag-aabang sa ibaba ng ilog. Bagamat mas matagal ng 1 linggo ang paglalakbay sa lupa, mas ligtas ito para sa kanila. Ngunit ang kanyang mungkahi ay tinutulan ni Anderson. Ayon kay Anderson, ang pagdadala ng mga balahibo habang naglalakad ay mahirap at nakakapagod, kaya dapat silang manatili sa bangka kahit na delikado. Sinabi ng kapitan na mas kilala ni Glass ang lugar kaysa kanino man, kaya dapat silang magtiwala sa kanyang kakayahan sa paghatol. Bagamat ayaw ni Anderson, napilitan siyang sumunod sa utos. Pagkatapos ng umaga, itinigil nila ang bangka at matagumpay na nakarating sa lupa. Iminungkahi ng kapitan na magpahinga muna ang lahat bago magpatuloy sa paglalakbay. Habang nagpapahinga, pumunta si Glass sa kagubatan upang maghanap ng pagkain. Ngunit pagdating sa kagubatan, nakarinig siya ng ingay at inakala niyang mga tao ni Lee iyon. Agad niyang itinaas ang baril, handa sa depensa. Ngunit natuklasan niyang dalawang hindi mapanganib na batang oso lang pala iyon. Gayunpaman, sa paglingon niya, isang malaking oso ang biglang sumugod sa kanya gamit ang napakalakas na puwersa na hindi niya kayang labanan. Habang lalo siyang nagpupumiglas, lalo namang nagiging mabangis ang oso sa pagkagat. Sa loob ng ilang segundo, halos wala nang natirang buo sa kanyang katawan. Wala siyang magawa kundi magkunwaring patay para masiguro ang kanyang buhay. Nang makita ng oso na hindi na siya gumagalaw, ito'y umalis na. Ngunit kinuha niya ang baril, nais maghiganti sa nangyari. Sa isang putok, lubos niyang nagalit ang oso. Sa pagkakataong ito, tila nais na ng oso na tapusin ang kanyang buhay. Narinig ng mga kasama ang ingay at agad silang dumating. Ang kanilang nasaksihan ay talagang nakakagulat. Hindi sila makapaniwala na si Glass ay milagrosong nakaligtas. Dahil sa sobrang lala ng mga sugat ni Glass, kahit ang bihasang doktor ng grupo ay walang magawa. Wala siyang magawa kundi tahiin pansamantala ang mga sugat. Para maiwasan ang impeksyon, ginamit ng kapitan ang kakaunting tubig para linisin ang mga sugat. Ngunit hindi ito ikinatuwa ni Anderson. Sa tingin niya, ito'y isang pag-aaksaya lamang. Dahil sa kasalukuyang kalagayan ni Glass, hindi na siya tatagal pa. Alam ng kapitan ang katotohanan ito. Ngunit kahit may kaunting pag-asa, ayaw niyang iwanan ang kahit sinong kasama. Kaya iminungkahi ng kapitan na magkampo muna doon at hintayin na bumuti ang kalagayan ni Glass bago umalis. Ngunit kinabukasan, hindi bumuti ang kalagayan ni Glass, bagkus ay lumala pa. Mas masama pa, ang panahon ay lalong lumala. Dahil dito, ang dati ng mahirap na daan sa bundok ay lalong naging mahirap tahakin. Dagdag pa na dala-dala nila si Glass. Sa huli, kahit hindi sila mamatay sa gutom, mamamatay sila sa pagod. Sa pangungumbinsi ni Anderson, nagdalawang isip ang kapitan at sa huli ay nagpasya na iwan si Glass. Dahil ito lang ang paraan para masiguro ang kaligtasan ng iba pang kasama. Kahit na ang anak ni Glass ay nagmakaawa, itinutok pa rin ng kapitan ang baril kay Glass.
Gayunpaman, sa huli, hindi pa rin niya magawang gawin ito. Nagpasya siyang maglabas ng 70 piso bilang pabuya at pumili ng 2 tao na maiiwan para samahan si Glass sa kanyang huling paglalakbay. Nang marinig ito ni Matt, agad siyang pumayag na maiwan. Basta't pumayag ang kapitan kahit may bayad o wala, handa siyang tumulong. Sa grupo, ngayon, bukod sa anak ni Glass na si Jim, tanging si Matt na mabait ang handang tumulong kay Glass. Nang marinig na may bayad, biglang nagbago ang mukha ni Anderson. Siya rin ay kusang nagpasya na maiwan para alagaan si Glass at nangako pa sa kapitan na maayos niyang ihahatid si Glass sa huling paglalakbay nito. Alam ng kapitan ang ugali ni Anderson pero wala na rin siyang ibang magawa at nang umalis na ang kapitan kasama ang grupo, agad na naghukay ng malaking hukay si Anderson. Gustong-gusto niyang mamatay na agad si Glass para matapos na ang kanyang misyon at makuha ang pabuya. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, napakatatag ni Glass. Hindi lang siya hindi namatay, kundi nagsimula pang bumuti ang kanyang kalagayan. Ang kanyang lalamunan ay nasugatan ng oso kaya hindi siya makapagsalita. Lubos itong ikinagulat ni Anderson. Kung hindi mamamatay si Glass, sa huli wala siyang makukuhang kahit isang kusing. Kaya't nang maghanap ng pagkain sina Matt at Jim, nagpasya si Anderson na patayin si Glass. Sa oras ng panganib, dumating si Jim sa tamang oras. Paulit-ulit na sumisigaw si Jim kay Matt na lumapit para tumulong. Pero si Matt ay nasa malayo, nasa ilog at nag-iigib ng tubig, kaya hindi niya naririnig ang sigaw ni Jim. Inakala ni Anderson na hindi maglalakas loob si Jim na magpaputok ng baril, kaya't agad niyang inagaw ang baril. Sa takot na ang sigaw ni Jim ay makatawag pansin sa mga katutubo, agad niyang sinaksak si Jim sa puso. Kitang-kita ni Glass ang pagpatay sa kanyang anak at halos hindi niya makayanan ang sakit. Pero nakatali ang kanyang katawan, kaya wala siyang magawa kundi panoorin si Anderson na itinatago ang kanyang anak. Paglubog ng araw, bumalik si Matt dala ang mga nahuli. Una niyang tiningnan ang kalagayan ni Glass at pagkatapos ay tinanong si Anderson kung nasaan si Jim. Kalma lang na nagsinungaling si Anderson na hindi rin niya alam. Gustong-gustong sabihin ni Glass ang totoo pero hindi siya makapagsalita. Sa kalagitnaan ng gabi, biglang tinakpan ni Anderson ang bibig ni Matt at nagsinungaling na ang mga katutubo ay nasa tabi ng ilog kaya kailangan nilang agad na tumakas. Bago tumakas, nag-aalala si Matt kung ano ang mangyayari kay Glass. Sinabi ni Anderson na kailangan na nilang iwan si Glass. Hindi nila kayang dalhin ang pabigat na ito sa kanilang pagtakas. Pero hindi matiis ni Matt na iwan si Glass. Biglang nagalit si Anderson at pilit na kinaladkad si Glass at itinapon sa hukay na hinukay na niya. Si Matakot na mauna ay hindi alam ang gagawin. Ayaw niyang iwanan si Glass na buhay pa, pero natatakot siyang dumating ang mga Lee at patayin siya. Pagkatapos ng matagal na pag-aalinlangan, iniwan niya ang bote ng tubig kay Glass at hindi man gustuhin, sumama siya kay Anderson para tumakas. Ilang oras ang lumipas, ginamit ni Glass ang lahat ng kanyang lakas para gumapang palabas ng hukay. Dahil sa matinding sugat, hindi siya makalakad ng tuwid, kaya't kinailangan niyang gumapang patungo sa kanyang anak. Nang makita ang bangkay ng kanyang anak sa harap niya, labis na nalungkot si Glass. Matapos magpaalam sa kanyang anak, sinimulan niya ang kanyang landas ng paghihiganti. Hindi makalakad, kaya't gumapang siya gamit ang kanyang mga kamay. Kapag nagugutom, kumakain siya ng laman ng mga buto ng hayop para maibsan ang gutom. Gumapang siya sa gilid ng bangin, inobserbahan ang paligid, at pagkatapos ay gumapang sa tabi ng ilog para uminom ng tubig at makabawi ng lakas. Ngunit hindi niya inaasahan, ang tubig na ininom niya ay lumabas sa kanyang lalamunan. Pagkatapos, kumuha siya ng dayami, nilagyan ng pulbura mula sa bala ang kanyang lalamunan, at sinindihan ang dayami gamit ang flint, saka kinuha ang nagliliyab na sanga at itinutok sa kanyang lalamunan. Halos mawalan siya ng malay sa matinding sakit, pero sa kabutihang palad, nabuhay pa rin siya. Matapos magpahinga ng isang gabi, kumuha siya ng sanga para gawing tungkod at kumain ng ilang ligaw na gulay para maibsan ang gutom. Nang makita ang malusog na usa na dumaan sa harap niya, inisip niya kung gaano kaganda kung may baril siya. Pagkatapos, inukit niya ang pangalan ni Anderson sa bato bilang paalala sa sarili na dapat siyang mabuhay at maghiganti. Ngunit sa oras na yon, narinig niya ang hininga ng kabayo sa itaas. Nang tingnan niya, nakita niyang dumadaan ang mga Lee na nakasakay sa kabayo, kaya't dali-dali siyang nagtago sa likod ng bato. Ngunit sa huli, natuklasan pa rin siya ng mga Lee. Walang magawa, tumalon siya sa ilog para makatakas, habang dinadala siya ng malakas na agos ng ilog pababa. Bagamat delikado, sa kabutihang palad nakaligtas siya. Pag-akyat sa pampang, agad siyang nagpaapoy ng bonfire para patuyuin ang kanyang damit at pagkatapos ay gumawa ng bitag para sa isda gamit ang mga bato. Sa kanyang sorpresa, nakahuli siya ng isda. Sa sobrang gutom, hindi na siya makapaghintay na lutuin ito kaya't kinain niya ito ng hilaw.
Nang gabing iyon bigla niyang narinig ang ingay mula sa di kalayuan. Dahil sa kuryosidad, umakyat siya para alamin kung ano iyon. Sa kanyang pagkagulat, nakita niyang may isang tao mula sa tribo ng Lee na nagnanakaw ng pagkain ng mga lobo. Sa kabila ng gutom, naglakas loob siyang lumapit ng dahan-dahan, lumuhod at nakiusap na bigyan siya ng kaunting pagkain. Nang makita ng tao mula sa tribo ng Lee na wala siyang masamang intensyon, mabait nitong inihagis sa kanya ang isang piraso ng atay. Agad niya itong pinulot at kinain ng malalaki ang kagat. Pagdating ng umaga, tinanggal ng tao mula sa tribo ng Lee ang kanyang damit at doon lang napansin na puno ng sugat ang kanyang katawan. Sa pamamagitan ng senyas, ikinuwento niya ang kanyang sinapit. Dahil sa matinding awa, nagpasya ang tao mula sa tribo ng Lee na iligtas siya. Pagkatapos magsalita, sumakay ito sa kabayo at isinama siya sa paglalakbay. Ngunit sa ilang araw na magkasama, napansin ni Grass na kahit walang benepisyo, nagkakasundo ang mga tao kahit hindi nagkakaintindihan sa wika. Ngunit hindi nagtagal, lalong lumala ang kalagayan ni Grass at nagsimula ng magka-impeksyon ang sugat sa kanyang likod. Kung hindi agad magagamot, baka hindi na siya magtagal. Para mailigtas si Grass, sa kabila ng malakas na bagyo, pumutol ng mga sanga ang tao mula sa tribo ng Lee at nagtayo ng tolda. Pagkatapos, nilagyan niya ng halamang gamot ang mga sugat ni Grass. Pagkatapos ng isang gabi, sa wakas ay nalampasan ni Grass ang panganib. Isinuot niya ang kanyang damit at sinundan ang mga bakas ng paa para hanapin ang tao mula sa tribo ng Lee. Sa kanyang pagkagulat, nakita niya ang isang nakakatakot na tagpo. Nakita niyang pinatay ang tao mula sa tribo ng Lee at nakabitin sa puno, at sa di kalayuan, may isang grupo ng mga tao na nagkakampo. Hindi na kailangang isipin pa, tiyak na sila ang pumatay sa tao mula sa tribo ng Lee. Habang hindi nakatingin ang isang mangangaso, palihim niyang kinuha ang baril nito. Pagkatapos, kinalas niya ang tali at nagplano na magnakaw ng kabayo para makatakas. Ngunit ang kanyang ginawa ay nakatawag pansin sa grupo. Nang makita siya, agad silang bumunot ng baril at lumaban. Sa gitna ng kaguluhan, matagumpay siyang nakasakay sa kabayo at tumakas. Ngunit sa kasamaang palad, nahulog ang kanyang kantina sa lupa. Nang makasiguro ng kaligtasan, naghanap siya ng isang kuweba. Hindi nag-atubili, agad siyang sumakay sa kabayo at tumakas. Ngunit sa huli, aksidenteng nahulog siya sa bangin. Buti na lang at may mga sanga at dugo ng manok na nagpagaan ng pagbagsak. Sa huli, maswerte siyang nakaligtas. Pero ang kabayo ay namatay sa mismong lugar. Sa sobrang lamig ng panahon, nanginginig siya sa ginaw. Kaya't gamit ang kutsilyo, kinuha niya ang mga laman loob ng kabayo. Pagkatapos ay hinubad ang kanyang damit at pumasok sa loob ng tiyan ng kabayo. Ang natitirang init ng bangkay ng kabayo marahil ay makakatulong sa kanya na makaligtas sa bagyong ito. Pagkatapos ng isang gabi, sa wakas ay nalampasan niya ito. Bumangon siya, nagbihis, inayos ang kanyang gamit at tinapik ang kabayo bilang pamamaalam. Pagkatapos, nagpatuloy siya sa kanyang paglalakbay pauwi para maghiganti, para laging ipaalala sa sarili. Gabi-gabi bago matulog ay isinusulat niya ang pangalan ni Anderson. Samantala, sa kampo ng pangkat ng mga ngaso, dumating ang isang lalaki. Gusto niyang ipagpalit ang kanyang dala para sa pagkain. Ngunit nang ilabas niya ang nakuha niyang bote ng tubig, agad itong nakilala ni Matt na ito ang iniwan niya para kay Glass. Malakas si Sam, agad niyang tinanong ang lalaki kung saan niya ito nakuha. Sinabi ng lalaki na nakuha niya ito sa kagubatan, ilang milya ang layo. Napagtanto ni Sam na maaaring hindi papatay si Glass, kaya't agad siyang nag-organisa ng mga tao para maghanap. Hindi inaasahan ni Anderson na buhay pa si Glass. Nang mapagtanto niyang mabubunyag na ang kanyang lihim, agad siyang nagplano ng pagtakas. Mula umaga hanggang gabi, sa wakas ay natagpuan ni Sam at ang kanyang pangkat si Glass sa kagubatan. Jesus Christ, anong nangyari? Hindi sila makapaniwala na buhay pa talaga si Glass, at ang unang tanong ni Glass ay kung nasaan si Anderson. Nang malaman ng katotohanan, galit na bumalik si Sam sa kampo. Ngunit sa oras na iyon, matagal nang nakatakas si Anderson dala ang pera. Tinitingnan ng sugatang si Glass, puno ng pagsisisi ang puso ng kapatid na si Sam. Nangako siya kay Glass. Kailangan kong mahuli si Anderson para makapaghiganti. Pero tumanggi si Glass, sinabi niya na ang dahilan kung bakit siya nabuhay ay dahil sa hangaring makapaghiganti. Kailangan niyang patayin si Anderson gamit ang sarili niyang mga kamay para matupad ang kanyang hangarin. Dahil sa kanyang determinasyon, pumayag si Sam pero sa kondisyon na sasama siya kay Glass. Kinabukasan, maaga silang naghanda at sa paanan ng bundok ay natagpuan nila ang bakas ng kabayo ni Anderson. Nang makumpirma ang direksyon, sinimulan nila ang paghabol. Pero pagdating ng gabi, hindi pa rin nila natagpuan si Anderson.
Walang magawa. Napilitan silang magpahinga sa isang kuweba. Kinabukasan, nagpatuloy sila sa paglalakbay. Biglang naamoy ni Glass ang usok. Dahil sa kanyang karanasan, alam niyang malapit lang si Anderson. Kaya't nagpasya silang maghiwalay ni Sam para mahuli si Anderson. Pero hindi pa man sila nagtatagal na naghiwalay, naabutan na si Sam ng ambush ni Anderson. Nang marinig ni Glass ang putok ng baril, agad siyang pumunta roon at natagpuan niyang pinatay na ni Anderson si Sam. Sa sobrang lungkot, hindi na niya maipakita ang sakit at ang galit sa kanyang puso ay gusto nang patayin si Anderson. Pagkatapos, sumakay siya sa kabayo, dala si Sam at nagpatuloy sa paglalakbay. Lahat ng ito ay nakita ni Anderson mula sa tuktok ng bundok. Isang putok lang at tinamaan si Glass. Pagkatapos bumaba siya ng bundok at maingat na lumapit para tingnan. Sa huli, natuklasan niyang siya ay tinamaan ng pana. Hindi niya inaasahan na ang tinamaan niya kanina ay si Sam na patay na. Agad na tumakbo si Anderson papasok sa kagubatan. Pero hindi siya papayagan ni Glass na makatakas. Naghabulan sila sa isang laban ng buhay o kamatayan. Nang mapagtanto niyang hindi na siya makakatakbo, huminto si Anderson at nagpasya na makipaglaban kay Glass. Nagbitiw siya ng matinding salita na papatayin niya si Glass. Pero lubos niyang minaliit ang galit ni Glass. Sa isang iglap, naputol ni Glass ang kanyang daliri. Sa galit, kinuha niya ang kutsilyo at sinugod si Glass at sinugatan ang kanang pisngi nito. Pero hindi umatras si Glass. Nagpatuloy ang kanilang laban. Mahigpit na sinakal ni Glass si Anderson habang sinaksak naman ni Anderson ang hita ni Glass. Matapos ang isang matinding laban ng buhay o kamatayan, ginamit ni Glass ang lahat ng kanyang lakas upang itarak ang punyal sa dibdib ni Anderson. Nang makita niyang wala nang kakayahang lumaban si Anderson, nagpasya si Glass na tapusin na ang kanyang paghihiganti. Ngunit sa sandaling siya ay kikilos na, biglang lumitaw ang isang grupo ng mga katutubong Lee sa kabilang pampang ng ilog na nagpaalala sa kanya ng Lee na nagligtas sa kanya. Upang magpasalamat, itinapon niya si Anderson sa ilog. Nais niyang gamitin ang buhay ni Anderson bilang kabayaran sa utang na loob sa Lee na iyon dahil ang Lee na iyon ay pinatay ng mga puti. Isang malakas na sigaw ang narinig at tuluyang namatay si Anderson. Habang dahan-dahang lumalapit ang mga mandirigma kay Glass, napagtanto niyang ang kanyang buhay ay nasa dulo na rin. Ngunit sa kanyang pagkagulat, hindi siya sinaktan ng mga katutubong Lee. Ang batang babae na aksidenteng nailigtas niya sa pagnanakaw ng kabayo ay anak pala ng pinuno ng mga Lee at pinalaya siya bilang pasasalamat sa kanyang nagawa. Matapos makaligtas sa bingit ng kamatayan, natapos ni Glass ang kanyang paghihiganti. Sa panahong puno ng digmaan, makakaraos kaya siya ng ligtas sa kanyang buong buhay?